Sabi nila, ang kahirapan ay bunga ng katamaran. Kaya ang iba ay habang buhay nasa laylayan. Pero paano kung kahit ibuhos mo ang buong lakas at panahon, mananatili ka pa ring talunan ng pagkakataon? Sa ilalim ng tulay na puno ng dilim, may buhay na tahimik na naghihintay mapansin. Dugo at pawis ang araw-araw na iniaalay. Umaasang balang araw, may magbabagong buhay. Karen, ikaw, ang view mo dito sa labas. Ako na. Day off. Iba. Gapang. Gapang kayo dyan. Kakadating ko lang kanina. Pagod na ako. Ay, kalat pa. Hindi pa ako pagod ako sa trabaho. Ito si Nanay Teresita. Bakla ko, hindi marunong mag-ayos eh. Pagod ka na. Ako pa rin. At ating masasaksihan ang hirap ng buhay sa ilalim ng tulay. Ano yan, Nay? Ay, Ay, nawata. ano yan, Nay? Brownout? Silipin mo ate sa labas kung meron. Wala po. Lahat? Opo, ang dilim po sa labas eh. Brown out. Hindi, ano naman to, hindi naman araw-araw brown out. Bakit po ba nagba-brown Ano out to, dito? naka-meter to eh. Metro po. Kaya naka-submeter kami. Eh, Gaano pagbayad po ng katagal? ilaw, nahihirapan ako, kala mo. Minsan po, gaano po katagal yung brown out dito? Hindi, sandali lang yan. Buti hindi naman po kayo nainitan pag ganito. Pagka walang ilaw, lumalabas ako. Sobrang init dito. Para ka naka-kulog. Isa lamang ito sa mga pagsubok na kinakaharap ni Nanay Teresita sa paninirahan sa ilalim ng tulay. Sa oras na mawalan ng kuryente, agad na bumabalot ang dilim sa kanilang paligid. Kasabay nito ang matinding init, hirap sa pagkilos, at kakulangan ng liwanag na nagsisilbing seguridad tuwing gabi. Brown out siya kasi doon. Brown out. Minsan na naranasan nyo po gabi, tas brown out po kayo dito. Malabas ako, isang garing araw na eh. Hindi ako pwede ka na. Inaabot po ba na matutulog na kayo? Oo. Di saan po kayo natutulog nun? Excuse me po. Pipis ako nung Sa likod ng kwento ni Nanay Teresita ay ang realidad na kinakaharap ng milyong-milyong Pilipino. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tinatayang 15.5% ng mga Pilipino o humigit kumulang 17.54 bilyon katao ang nabubuhay sa kahirapan noong taong 2023. Ipinapakita ng mga bilang na ito na sa kabila ng pag-unlad ng bansa, marami pa rin ang patuloy na nakikipagsapalaran upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Pagkain, tirahan, at seguridad. Ako si Teresita Vergara Lindo. Nakatira sa ilalim ng tulay. 45 years na ako dito sa ilalim. Naglalabada, nagbugas ng mga kaldero. Lahat pinasok ko na para mabuhay ka. Habang sinusubaybayan namin ang kanyang trabaho, nasaksihan namin ang isang sitwasyong naging bahagi ng hirap na kaakibat ng kanyang hanap buhay. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung nakaranas ka na po ba ng abuso sa trabaho? Oo, yan. Ang tagal ko sa kanila. Taon. Pero tinitiis ko. Kasi mayroong paghanap ng trabaho. Mayroong paghanap ng trabaho. Kahit na bakas ang hirap sa kanyang trabaho, wala nang magagawa si Nanay Teresita
kundi pagtiisan ito. Nakaka-experience ka pa rin ba ng ganun? Oo. Alam mo, hirap ako doon. Tinitiis ko lang. Kung kailan mo tatanggapin yun, Nay? Pagka kaya ko pa, pagtitisa ko siya, pero pag hindi pa, iiwan ko siya sa ere. At yun, Nay, kung may bago kang racket, madadagdagan na yung sideline. Oo. Ilan na lahat? Bali, di ba? 5 na. Kaya sa akin, mag-aaral na ako. Saka ako nakakabili ng uniform. Paano mo na hati-hati yung oras mo, Nay? Ay, ano, tinig ko, bakit na ba ako? Sabihan ko lang, sasabihan ko lang. Sasabihan ko sila ng ganun. Ito papasukan ko, ano yun, Bible sa Bible. Sama ka sa kanya, tapos papasok. Nakilala ko lang yung linggo. Linggo na eh. Okay na ako ng linggo eh. Naku, ang taglatong ako. Parang hindi ko kaya sa loob. Kahit na may aircon. Atakihin ako kasi may ayutan ako. Libre naman pagkain doon, Nay, sa trabaho niyo. Oo, Kung sakali naman. pa. Oo naman, pag ano, dala-dala ko ulam, bibigyan ako ng mga nagluto. Isang tatlo, apat, ganyan. Pinamimigay ko lang dito sa mga tao. Siyempre, naaawa rin ako. Wala silang bahay. Wala si Keron, diba? Wala silang diskarte, kasi hindi naman natin minamatang mga lakal kasi nakararas din ako mga lakal. Nay, ngayon, Nay, nag-aasikaso pa rin ba kayo ng mga pamilya? I mean, mga apo? Oo. Siyempre, may mga apo ko dito sa babae. Na nagkakasakit sila, ako. Wala naman sila tatawagin kasi nanay nila patay na. Kaya nga yung Mother's Day, bigyan ako ng mga apo ko ng mga bakla ko, cake sa akin, mga bakla. Yung pagma-Mother's Day, yung mga Bukod sa hirap ng buhay, naranasan din ni Nanay Teresita ang mabigat na pagkawala sa kanyang pamilya matapos pumanaw ang dalawa niyang anak dahil sa karamdaman. Ma'am, kamusta naman yung status po ng family nyo? Okay naman po okay ba? naman. Lahat naman po ba nakaka-contribute sa gastusin sa pang-araw-araw? Ako naman, sa pumasok sa mga apo. Ganyan lang ako, salamat, di ba? Dapat yung mga gain, hindi ako palang gain. Ay, nakapatid. Hindi kaya sa buhay mga kapag-kapag-bana ko. Dapat masasali. Nay, pwede niyo po bang ikwento ulit sa amin yung kung sino po sa pamilya niyo ang may sakit? May sakit. Ako lang ang may sakit sa sabi niya. Sa ano po, Nay? Anak niyo po, yung namatay, yung... Ay, yes. ang mister ko, may ano yun eh, nasa Laguna yun. Ihika yun. Pero yung walay na kami. Ilang... Kung nasa ano na doon. Ayoko na makisama. Tamat eh. Ako pa rin magkarap buhay. Kakainin kita, hindi na uwi. Tama na, bigyan mo na ako anak. Binigyan niya ako anak, anim mo. Sa buhay ko, napalakas siya. Bali na yung sa namatay niyo pong anak, ano po bang sakit Bali, yun? 10 yan eh. 10. Apat, puro sanggol yun, namatay. Hindi ako nabubuhan ng anak. Nung puro 7, yung anak ko kasi mababa daw man. Nay, apat, puro sanggol? Oo, ayun. Dahil 10 anak ko, nabuhay 6. Yan, namatay na ko ng 2, 4 na. Ano pong nangyari dun sa dalawa? Ang 2, isa, pinulang. Isabela. Tapos yung isa, mababa ko taso. Yung sa kinulam po, paano niyo po nalaman na kinulam? Makikwerpa nun. Nalaman namin. Ano pinagamot din sa sa dati, talagang din, ay isang bitaw. Nag-offer ako noon. Sabi ko, sasama ko sa destino. Pagdating ko, wala na yung anak ko. Sabi ng anak lang daw. Pagbaba ko lahat, iba may agdanan doon sa kabila. Pagbaba ko ng agdanan, nagtinda ko ng mga kasama ko. Bakit ako din kabaon? Sabi ko, nagwala ako doon. Hanggang ngayon, hindi ko man siya man na nakakalimutan. Siyempre, anak ko, di ba? Nagpas ng bagong taon, malungkot ako. Gusto ko yung sama-sama.
Nalaman niyo po ba kung sino nagpakulam sa anak niyo? Yung naging customer niya, ang asawa niya. Kasi wala niya naman yung lalaki. Gusto ng lalaki magsama ulit. Eh, nakita yung pati, iniwan ng anak yung pati. Ay nga sa kanya, kung hindi mo iniwan yung gamit mo doon, hindi ka magagawin. Ang laki ng pwerta, ang laki ng ano nun. Yung pwerta niya, ang laki. Yung kinukwento nga ng mga kasama ko, yung inuman lang daw sila, at naglaro sila ng baraha, inulan din siya patay. Patay din yung kasama. Yung sa isa niyo naman pong anak na namatay, ano naman Isa po yun? naman, putas. Bawa, ano siyang latang gulay. Ano, bumaba po na siya, kaya ang sakit sa buto. Cancer sa buto. Uli na nang sinabi ng doktor eh. Pero kung alam ko lang na cancer sa buto niya, hindi ko pababayaan. Pero Kasi ko pinabayaan ng anak ko kung pangalan pa nila. napagamot niyo naman. Oo naman. Alam talagang mahina. Kasi pinagili ko sa isda yun. Kaya ano, walang pagkasya sa katawan. Anak pa ng anak. Ilan na po anak nun? Naging anong anim ng anak. Asa na po yung mga anak? Tatlo. Ano na naglag. Tatlo buhay. Buhay. Nandiyan yung mga. Andyan po. Di man na ako pinababayaan. Pag may okasyon, ba yung mga Mother's Day, bigyan na ako bulaklak. Ay, kung buhay pa ako, binibigyan niyo na ako bulaklak. Wala tayo mga apo ko sa akin. Ano po yung mga ginagawa niyo pag dumadating po yung sakuna? Na ano? Pag may dumadating po na sakuna, like tumataas po yung ano, Tubig? tubig sa ilog. O, lumalabas kami. Pumapalik kami dito. At ang gamit namin, kami, lamesa ako. Dati, dati lalabas namin. Pasalahan ko. So, dito yan. Tubig. Eh, magtatagulan na naman. Atakihin na naman ako na yan. Naranasan niyo na po ba na may malunod po sa baka? Wala naman. Sa kuryente meron, pero buhay. Kasi, natanggal yung kuryente, di ba? Hawakan niya. Buti nga, pati bata, buhay. Naranasan niyo na yung masunugan po. Oo. May lang. May, ano lang. May 2 taon na. Nasunog to Merong sa ilalim, sa ilalim. Puto na kasi merong, may nagsasalang, kasi pa siguro, sumabog yung tangke. Patay ang mga aso dyan Siguro yung mga aso, sino nakahinga. Nakapanayam namin ng mga opisyal ng barangay upang mas maunawaan ang sitwasyon ng mga pamilyang naninirahan sa ilalim ng tulay. Kagawad yung mga nakatira po sa tulay, lahat po ba sila rehistrado dito sa barangay? Yung iba hindi. Yung iba dyan parang pag-ano-ano lang. Yung iba ayaw magpa-resto. Pero kami naman, kung ayaw pa-resto, kasi nga, inaano lang, hindi naman din sila tatagal. Meron po bang tayo na pumasok sa termino muna? May problema naman po about sa paninirahan sa ilalim ng tulay? Pinapaalis po ba sila? Or ano? Ang totoo talaga, bawal yan. Kasi, pag gumuho, maraming mamatay. Siguro mga ilang alis na sila, 3 ba? Nire-relocate naman sila. Nire-relocate. Tapos mga ilang buwan, babalik-ulit din. Pero ngayon, alam mo, may sinasabi sa amin, may chairman na igibay naman daw sila. Dati nagkasunog yun. Tapos kawawa sila pag nagbaba. Kasi sa kabila ba, pag bumabangon dito. Pinapasok namin yan. Kasi nga iba, ayaw umalis talaga Sige, kung nakapasok niya sa ilalim, sagad yun. Lahat ng mga tao doon, pinapaling namin taas. Pero ngayon, pag halimbawa mga ganyan, mga typhoon, si local government gumagawa ng paraan. Pinapalipat sa school. Doon sila naninirahan hanggang sa bumaba yung tubig. Kasi pag nagba, lipat sila. Tapos pag yung mga may bigay, dahil sa gobyerno, mas pinaparote namin sila. Sila nakakaluwag din pero hindi ganoon ka sa para pang araw-araw sa pansin. Kaya pag may mga nagbibigayan, pinaparote namin sila. Kasi pag nakita mo yung lugar, talagang maawa ka. Sabi sa inyo, bago ang makalabas yung puba ka na. Nakayoko ka na. Tapos pag nagbayo, yun sagad dun, pinakaling. Kaya sila wash out. Pagtapos ng
pagtapos ng, maayos na yung kasama. Marami pang mga bagay yan. Malamok yan. Diba? Kasi sino man nagdudumi ng ilog, sila rin din eh. Diba? Kasi sabi, linisin niyo yung ano nyo, yung lugar nyo, para yung sinasabi yung dengue, mawala. Dahil sa hirap ng pamumuhay sa ilalim ng tulay at sa pagod na dulot ng kanyang trabaho, minabuti naming samahan si Nanay Teresita sa Mary Johnston Hospital Dispensary upang masuri ang kanyang kalagayan at mas malaman kung paano naapektuhan ng kanyang sitwasyon ang kanyang kalusugan. At para mas maintindihan ang epekto ng kanyang sitwasyon sa kanyang pangangatawan, pakinggan naman natin ang pananaw ng doktor ukol sa kalagayan ni Nanay Teresita. Magandang araw po. Ako po si Dr. Brian Vergara, isa po akong doktor sa internal medicine. Sa living conditions ni nanay, ano-ano ang mga health risk? Dahil sa mga social determinants of health kung tawagin, katulad ng kahirapan, hindi ligtas o hindi optimal na tirahan at living conditions, at kakulangan sa maayos na healthcare, tataas yung risk or panganib ni nanay sa mga sumusunod. Kasama po dito ang communicable respiratory diseases, dahil sa mahinang ventilasyon, pagkakadulas at pagkakaaksidente, kasama na po ang fall risk kung tawagin. Kasama din po ang mga impeksyon sa balat at sa paa, lalo kung laging nakababad sa tubig. Paglala ng kanyang kasulukuyang sakit na diabetes at hypertension, kasunod naman dito ang pagtaas ng cardiovascular disease risk, tulad ng stroke at atake sa puso. Malnutrition at mahinang resistensya naman ang pwedeng maging dulot ng hindi tamang pagkain. At kasunod po dito, stress, anxiety o depression dahil po sa kanyang total living conditions. Ano ang mga health risks sa kanyang pagtatrabaho kahit na siya ay edad 65 na? So dahil mabigat na trabaho at dahil sa edad niya, mataas na po ang panganib niya sa labis o sobrang pagkapagod at pananakit ng katawan. Kasama din po dito ang dehydration, pagtaas lalo po ng kanyang presyon or high blood pressure, pagkahilo o pagkatumba, yung mga nabanggit po nating fall risk, at paglala ng kanyang current na sakit, na pwedeng mauwi naman po sa mas malubhang cardiovascular diseases. Ano ang pinakapagsubok ng ilang mamamayang Pilipino kung bakit hindi sila nakakapagpagamot? So ilan sa mga pangunahing dahilan, kahirapan, at kakulangan ng mismong pangbili at panggasto sa pagpapagamot. Usually, inuuna natin ang pagkain at pang-araw-araw na gastusin. So, kawalan ng oras dahil kailangan pa natin magtrabaho. So, nawawala ng kapasidad magtrabaho tuwing kailangan magpatingin. Yung oras na imbes kumita ay nababawasan palalo dahil napapagastos dahil sa sakit. So, kasama din po dito yung kakulangan natin ng access sa maayos na healthcare system at kakulangan natin sa health education. May mga programa ba para sa mga taong kapos upang mapangalagaan pa rin ang kanilang kalusugan? Opo, tulad ng PhilHealth Consulta Packages na nagbibigay ng libreng konsultasyon, basic labs at check-up para sa mga accredited health centers. Kasama din po yung mga libreng gamot sa health center, bagamat minsan ay limitado ang supply. Para sa mga naka-admit naman po, nandyan po ang mga malasakit centers na matatagpuan sa mga public hospitals na tumutulong sa pagbawas ng gastusin ng pagpapa-hospital. Kasama din po yung mga financial aid o tulong mula sa DSWD, PCSO, LGU o kaya naman ibang charitable institutions. Para sa mga seniors naman po, yung mga senior citizen benefits, kabilang na yung mga discount sa gamot, libreng check-up or bakuna, kasama po dito yung mga programa ng mga health center. So, hindi lang po dapat natin iasa sa ating mga pasyente ang improvement ng kanilang kalusugan. So, dapat isaayos din po natin ang mga social determinants of health. Kasama po dito ang healthcare access, improvement po sa ating housing, pati environment po, mga surroundings natin. Improvement po ng food security and working conditions ng ating mga pasyente. Kasama po dito yung health literacy at importante po yung social and financial support ng ating mga pasyente. Nay, may programa po ba sila na pabahay sa inyo para hindi po kayo tumira dyan sa ilalim? Sabi, meron daw.
Pero balita ko, wala eh. Kasi may SWD, kinukuha yung iba. May mga lumipat na po ba dun sa sinasabi nila? Lima na. Kasi Ano pag pong halimbawa, sumama ka sa kanila, aalis ka na dyan. Ibigyan ka naman puhunan sa 10,000. Aalis ka nga lang sa bahay. Ay, hindi. Wala. Kayo na rin. Ayaw niyo po bang ano? Antayin ko na lang na ano yung mga pinakapagpapag. Importante bahay. Matutulugan. Sistema ko dyan. Mahirap ang buhay. Kasi, magkakagulat tayo ng pagganto. Para tayo mabuhay. Pag wala akong makuha, hindi siya ko. Isang baguhin. Isang baguhin sabi ko. Kasi, pati, kaya nagkakagulat po sa dapat mo. Yung, inano ko na yan, inano ko yung mga anak na sa kanyang katabi. Kasi meron akong kapatid na nasakit na nga ng kid. Natakot ako. Ano naman po nangyari doon? Ano siya eh, cancer din yung kidney niya eh. Kasi kakainom niya yung anak sa wala na malagta. Yung anak ng sakit. Yun siguro, bago siya di isang buwan. Alis naman, stage 4 siya. Yung nakarao, nung araw, dyan na talaga lumaki mga anak ko, 45 years na ako. Hindi ko pinabayaan ang mga anak. Naglalabada pa lang ako nung araw. Kasi siyempre, kita ng asawa mo, mangungupit ng 1.5 para pagsugal. Bibigay siya 1,000. Kakasya ba yun? Kasi gagawin ko maglabada ako para may kainin ng mga anak. Akala mong danas ko nung araw, pinagsasabi siya. Ayoko. Supo na ako. Sabi nga niya sa akin, kasi sabi na pastor ko, huwag daw ako supo. Ay hindi! Hindi kita kailangan sa buhay ko. Kailangan ko mga anak. Sabi siya, nawalan ako ng 2 anak. Arak ko. Buti na nakakausap-usap niya na ako. Nung araw, talagang inom ako ng inom. Kalainom ako nung araw. Bumabarkada ako kahit may ilan. Hindi lang ako sa sarili ko. Siyempre hindi ko makalimutan ako. Hanggang ngayon, pag nagpapastos ka, no? Sila makalimutan. Ano po yung aral na maibabahagi ninyo sa mga makakapanood sa inyo? Sana, kung nilang gagayahin ang buhay ko, hindi iba may makain sa buhay ko. Ako talaga nilang sa buhay ko. Kasi hindi naman ako masa sa mga anak. Harap din ako. Sarili na lang ako. Bahala na. Kaya naman si Lord. Kaya nagpupunta kayo. Sa akin. Nakakala ko baba. Sige pa ako. Taka. Gusto ko pa. Ayaw ko pa mawala. Sa aming pagsubaybay sa buhay ni Nanay Teresita, napagtanto namin na hindi pala kahirapan ang tunay na kalaban. Hindi rin ang ilalim ng tulay, ang dilim, o ang pagod ng araw-araw. Ang pinakamabigat na kalaban ay ang sistemang unti-unting kumikitil sa pag-asa ng mga taong pilit na lumalaban. Isang realidad kung saan may mga taong kahit buong buhay nang nagsusumikap, nananatili pa rin kapos. Tahimik at hindi nakikita. Sa bawat yapak ni Nanay Teresita, nakita namin na ang kahirapan ay hindi simpleng pagpili o kakulangan ng sipag. Ito ay kwento ng mga taong patuloy na kumakapit sa buhay kahit paulit-ulit silang sinusubok ng pagkakataon. At marahil ang pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanang marami ang patuloy na nabubuhay sa dilim. Habang ang mundo ay unti-unting nasasanay na lamang sa kanilang sitwasyon. Dahil sa ilalim ng tulay, hindi lang kahirapan ang iyong matatagpuan, kundi pati na rin ang katatagan, sakripisyo, at isang tahimik na sigaw na matagal nang naghihintay marinig. Sapagkat ang pinakamasakit na bahagi ng kahirapan ay hindi ang walang-wala ka,
kundi ang mabuhay na parang wala kang halaga.